Maagang nagising si James sa araw na iyon. Puno ng sigla at kasiyahan. Ang liwanag ng araw ay sumisilip sa bintana ng kanilang munting bahay na yari sa kahoy. Naririnig ang tunog ng mga ibon sa labas. Tila sumasabay sa kasiyahan niya. Isang malaking araw ito para kay James. Ang simula ng kanyang paglalakbay sa mundo ng paaralan. Nanay! Tatay! Gising na! Malapit na ang unang araw ko sa school! Malakas sa tawag ni James habang tumatalon-talon sa kanyang banig. Ang kanyang ama, si Mang Raul, ay kararating lang mula sa pamamasura. Halata ang pagod sa kanyang muka. Ngunit ngiti ang bumungad nang makita ang anak na punong-puno ng sigla. Lumapit ito kay James at kinarga siya. Aba, excited na excited ang bunso namin, sabi ni Mang Raul habang niyayakap ang anak. Handa ka na bang matuto, James? Opo, tay. Gusto ko pong matutong magsulat at magbasa. Tapos, tuturuan ko rin kayo ni nanay. Sagot ng bata na puno ng pangarap. Sa kusina, si Aling Minda naman ay nagluluto ng simpleng almusal. Sinangag at pritong itlog. Sa kabila ng kakulangan sa buhay, sinisigurado niya maayos at masustansya ang pagkain ng kanyang pamilya. Halika na, James. Kumain ka na bago pumasok. Hindi pwedeng malipasan ng gutom ang estudyante namin. Tawag ni Aling Minda habang inilalagay ang plato sa mesa. Mabilis na tumakbo si James papunta sa kusina. Nay, anong baon ko mamaya? Bibigyan niyo ba ako ng malaking pandesal? Oo naman anak, may tinabi akong pandesal at konting candy para sa baon mo. Sagot ni Aling Minda habang hinaplos ang ulo ng anak. Pero tandaan mo, hindi lang pagkain ang mahalaga sa eskwela. Makinig kang mabuti sa teacher mo ha? Opo nay, magiging magaling po akong estudyante. Sagot ng bata habang nakangiti. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang mga plano para sa araw na iyon. Hindi maiwasan ni Mang Raul na mag-alala. Minda, sapat ba ang pera natin sa linggong ito? Pambayad ng school supplies ni James. Ngumiti si Aling Minda bagaman may bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Huwag ka mag-alala, Raul. Kaya natin to. Ang mahalaga nakakapag-aral si James. Hindi bali na maghigpit sa iba nating gastusin. Narinig ni James ang pag-uusap ng mga magulang at napansin ang lungkot sa muka ng ama. Lumapit siya rito at hinawakan ang kanyang kamay. Tay, mag-aaral po ako na mabuti para maging successful ako balang araw. Kapag may trabaho na ako, hindi na kayo mahihirapan. Sabi niya, puno ng inosenteng determinasyon. Naiiyak si Mang Raul, ngunit pinigilan niya ito. Pinisil niya ang kamay ni James at ngumiti. Anak, basta't magpursige ka. Kami ng nanay mo ang bahala. Gagawin namin ang lahat para sa'yo. Matapos ang agahan, sinamahan ni Mang Raul si James papunta sa paaralan gamit ang kanilang lumang bisikleta. Ang maliit na bag ni James, puno ng second-hand na gamit na maingat na inayos ni Aling Minda, ay nakasabit sa likod ng bisikleta. Habang nasa daan, tumingin si James sa kanyang ama. Tay, ikaw po ang paborito kong bayani. Salamat po sa lahat ng ginagawa ninyo. Napatigil saglit si Mang Raul at napatingin sa anak. James, hindi kami bayani ng nanay mo. Ikaw ang bayani namin. Ang mga pangarap mo ang magbibigay sa amin ng lakas. Sa maliit na paaralan, sinalubong sila na magilaw na guro ni James. Hinaplos nito ang ulo ng bata at ngumiti. Welcome, James! Excited ka na bang pumasok? Opo, ma'am! Sagot ni James. Habang papalayo si Mang Raul, hindi niya maiwasang mapaiyak. Sa kabila ng hirap, puno siya ng pasasalamat. Alam niya ang bawat sakripisyo nila ng kanyang asawa ay sulit para sa kinabukasan ng kanilang anak. Ang bawat araw sa probinsya ay puno ng sigla at saya para kay James. Sa umaga, maaga siyang nagigising, puno ng pananabik sa paaralan.
May mga pagkakataon pa nga na siya mismo ang naunang magbihis ng kanyang uniforme habang nagluluto si Aling Minda ng almusal. "James, wag mong kalimutang isuot na maayos ang sapatos mo," paalala ng kanyang ina habang inaayos ang kwelyo ng uniforme niya. "Opo, Nay. Ayos na po ito. Malinis pa nga oh." Ipinakita ni James ang kanyang sapatos na halatang pinahiran niya ng basang-basahan para magmukhang bago. Pagdating niya sa paaralan, agad siyang sinalubong ng kanyang mga kaibigan, si Thomas at Carlo. Ang kanyang malapit na kalaro ay lagi naghihintay sa kanya sa harap ng paaralan. "James, tara! Mag-practice tayo ng patintero mamaya!" Sigaw ni Thomas habang kumakaway. "Oo nga, kailangan nating manalo sa laro mamaya sa recess," dagdag ni Carlo. Ngumiti si James. "Siyempre, basta ako ang bantay mamaya, walang makakalusot." Sa klase, lagi nagpapakitang gila si James. Magiliw ang kanilang guro na si Ma'am Liza. At tuwing nagtatanong ito, lagi nakataas ang kamay ni James. Sabik na sumagot. "Ma'am! Ma'am! Ako po!" Madalas ang sigaw habang ini-stretch ang braso sa ere. Kapag tama ang sagot niya, lagi siyang napupuri ni Ma'am Liza. Dahilan upang mas magpursige pa siya sa pag-aaral. Kapag recess, sabay-sabay silang tatakbo ng kanyang mga kaibigan sa likod ng paaralan kung saan may malawak na bakanting lote. Doon sila naglalaro ng patintero, luksong tinik at minsan ay habulan. Masaya ang tawanan nila at kahit pa mapuno sila ng alikabok, walang makakatalo, sasaya nila. Pagkatapos ng klase, madalas magtutulungan silang magkakaibigan sa pag-uwi. Binabaybay nila ang makikita na daan sa gitna ng palayan habang nagkukwentuhan tungkol sa mga pangarap nila. "James, ano balak mo paglaki mo?" tanong ni Carlo habang naglalakad. "Gusto ko maging guro," sabi ni James puno ng ngiti. "Para matulungan ko rin ang mga batang katulad natin. Eh kayo?" "Gusto ko maging piloto," sagot ni Thomas sabay taas ng kamay na tila may hawak na manibela. "Ikaw naman, Carlo?" "Doktor, para magumot ko ang mga tao dito sa baryo natin," sagot ni Carlo habang tinuturo ang kanilang bahay sa di kalayuan. Puno ng saya at pangarap ang mga usapan nila. Kahit simple lang ang kanilang buhay. Pag-uwi sa bahay, agad tutulong si James sa gawaing bahay tulad ng pag-igib ng tubig at pagkuha ng panggatong para sa kalan. Sa gabi, madalas silang magkukwentuhan ng kanyang mga magulang sa ilalim ng ilaw ng gasera. "Anak, kamusta ang araw mo sa eskwela?" tanong ni Mang Raul habang hinahasa ang itak na ginamit sa pamangmasura. "Masaya po, Tay. Napuri ako ni Ma'am Liza kanina dahil tama lahat ang sagot ko sa math." Pagmamalaki ni James. "Ang galing naman ng anak ko," sabi ni Aling Minda. "Basta ipagpatuloy mo yan, anak. Sa sipag mo, sigurado kung malayo ang mararating mo." "Opo, Nay. Pangako, pag nakapagtapos ako, gagawin ko ang lahat para umasenso tayo," sagot ni James, puno ng determinasyon. Ang mga gabi sa probinsya ay tahimik, puno ng halimuyak ng sariwang hangin at tunog ng mga kuliglig. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumitibay ang pangarap ni James, habang masaya niyang tinatahak ang simpleng buhay na puno ng saya, pagkakaibigan at pagmamahal ng pamilya. Mabilis lumipas ang mga taon at habang si James ay nasa probinsya pa, mas lalo niya na ipakita ang kanyang talento at pagmamahal sa pag-aaral. Siya na ngayon ang palagi napipiling leader ng klase at madalas din kinikilala sa mga kompetisyon sa paaralan. Isa sa mga hindi niya malilimutang karanasan ay ang pagsali niya sa isang patimpalak sa pagsulat ng tula para sa linggo ng wika. "James, ikaw na ang bahala sa tula ng klase natin ha. Alam naming kaya mo yan," sabi ng kanyang guro, si Ma'am Delia, na labis ang tiwala sa bata. "Opo, Ma'am. Gagawin ko po ang lahat para manalo tayo," sagot ni James na puno ng sigla habang hawak ang kanyang notebook. Sa kanilang maliit na tahanan,
Abala siya sa pagsusulat. Tumutulong ang liwanag ng gasera habang sinusulat niya ang bawat taludtod na may inspirasyon mula sa simpleng buhay sa probinsya. Napansin ito ni Mang Raul na kararating lang mula sa pamamasura. "James, hindi ka pa ba matutulog anak?" Tanong ni Mang Raul habang binababa ang sako ng kalakal. "Tay, gumagawa po ko ng tula para sa linggo ng wika. Gusto ko pong ipakita na kahit mahirap lang tayo, maraming magagandang bagay sa ating probinsya." Sagot ni James na bakas ng dedikasyon sa kanyang muka. Ngumiti si Mang Raul at hinaplos ang ulo ng anak. "Tama ka anak, ipakita mo sa kanila na hindi hadlang ang kahirapan para magtagumpay." Dumating ang araw ng patimpalak, nakasuot si James ng barong Tagalog na hiniram lamang mula sa kapitbahay. Sa harap ng entablado, kahit kinakabahan, binasa niya ang kanyang isinulat na tula. Tumunog ang palakpakan matapos niyang bigkasin ang huling linya. "Napakahusay James, napakaganda ng mensahe ng iyong tula," sabi ni Ma'am Delia matapos ang programa. Nanalo si James ng unang gantimpala. Habang hawak niya ang tropeyo, tumingin siya sa kanyang mga magulang na nasa likod na entablado. Kitang-kita ang tuwa sa kanilang mukha. "Salamat po tay, nay. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko po ito magagawa," sabi ni James habang niyakap ang kanyang mga magulang. Simula noon, mas lumawak ang pangarap ni James. Madalas niya sabihin sa kanyang mga kaibigan, "Balang araw, gusto ko pong maging guro o isang taong makakatulong sa mga batang kagaya ko. Gusto kong ipakita na kahit mahirap, kaya nating magtagumpay." Sa bawat kompetisyon, proyekto at aktibidad sa paaralan, mas lumalakas ang kanyang hangaring tuparin ang kanyang mga pangarap. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, alam niyang kailangan maging mas matatag dahil ang buhay ay laging puno ng pagbabago. Isang hapon, nakaupo si James sa ilalim ng punong mangga sa kanilang bakuran. Hawak niya ang kanyang lumang kwaderno habang sinusulat ang kanyang takdang aralin sa science. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga ibon at kaluskos ng hangin sa mga dahon. Masaya siya sa ganitong payak na buhay. Ngunit sa likod ng katahimikan ay may mabigat na balita na magbabago sa kanilang buhay. "James, halika dito anak." Tawag ni Aling Minda mula sa kanilang maliit na kubo. Tumakbo si James papunta sa loob, puno ng sigla. Ngunit agad niya napansin ang seryosong ekspresyon sa mukha ng kanyang ina at ama. Nakatayo si Mang Raul sa tabi ng mesa. Hawak ang isang papel na mukhang sulat o kontrata. "May kailangan kaming sabihin sa iyo," bungad ni Aling Minda habang umupo si James sa bangko. "Ano po yun, Nay? Parang seryoso po kayo," tanong ni James bahagyang nag-aalala. Huminga ng malalim si Mang Raul bago nagsalita. "Anak, kailangan nating lumipat sa Maynila. Inalok ako ng trabaho roon bilang utility worker sa isang malaking gusali. Mas malaki ang sahod kumpara dito sa probinsya at makakatulong iyon para maipagpatuloy mo ang pag-aaral mo." Nagulat si James. "Lilipat po tayo? Iiwan po natin ang bahay natin? At sina Kuya Nilo at Ate Gina?" Tinutukoy niya ang kanyang mga malalapit na kaibigan sa paaralan. Tumango si Aling Minda, pilit na pinapakalma ang anak. "Oo anak, alam naming mahirap ito para sa'yo, pero iniisip namin ang kinabukasan mo. Mas malaking oportunidad sa Maynila at mas mabibigyan ka namin ng magandang buhay." "Pero Nay, paano po ang mga kalaro ko? Paano po ang teacher ko? Ang eskwela ko dito?" Sunod-sunod na tanong ni James, halos maluha na. Lumapit si Mang Raul at inilagay ang kanyang magaspang na kamay sa balikat ng anak. "Anak, hindi naman natin makakalimutan ang probinsya. Bahay pa rin naman natin to. Pero minsan, kailangan natin magsakripisyo para sa mas magandang bukas. Magiging okay ka rin sa Maynila. Magkakaroon ka ng bagong mga kaibigan at mas matututo ka pa."
Tumahimik si James habang iniisip ang sinabi ng kanyang ama. Alam niyang mahirap iyon, pero naramdaman din niya ang sakripisyong ginagawa ng kanyang mga magulang para sa kanya. Sa murang edad, unti-unti niya naintindihan ang responsibilidad na pasa nila para sa kanya. Kailan po tayo aalis? Tanong niya halos pabulong. Sa susunod na linggo anak, kaya magsisimula na tayo mag-empake ng gamit. Sagot ni Aling Minda. Isama mo na lang ang mga mahahalagang bagay tulad ng kwaderno mo at mga libro. Buong linggo, abala ang pamilya sa paghahanda. Habang nag-iimpake, hindi maiwasan ni James na tignan ang paligid ng kanilang bahay. Bawat sulok, bawat bagay ay may alaala. Ang punong mangga na kanyang paboritong pahingahan, ang kubo kung saan sila kumakain ng hapunan habang nagkukwentuhan, at ang paaralan kung saan siya tumatakbo kasama ang mga kaibigan niya. Dumating ang araw ng pag-alis. Nakaupo si James sa likod ng truck na inaarkalan nila. Hawak ang kanyang maliit na bag na puno ng mga gamit pang eskwela at ilang laruan. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa kanilang bahay at nagpaalam sa mga kapitbahay. Babalik po ako ha? Mahina niyang sabi habang lumuluha, kumakaway sa mga kaibigang naiwan. Habang papalayo ang truck sa kalsada ng probinsya, isiniksik ni James sa kanyang puso ang pangako na hindi niya kakalimutan ang lugar kung saan siya lumaki. Sa isip niya, paulit-ulit niyang sinasabi, kakayanin ko ito para sa inyo, Nay, Tay. Sa pagbubukas ng pintuan ng bagong silid-aralan sa Maynila, tila bumungad kay James ang isang mundo na malayo sa kanya ng kasanayan. Ang ingay ng mga bata ay nakakabingi at ang mga pader ng paaralan ay punong-puno ng iba't ibang poster at dekorasyon. Dala-dala niya ang kanyang lumang bag at ilang gamit na maingat na inayos ng kanyang nanay. Sa kanyang suot na medyas na may butas sa dulo, pilit niya itinatago ang kaba habang hinahanap ang kanyang upuan. Habang naglalakad papasok, narinig niya ang bulungan ng ilang kaklase. Sino yan? Parang hindi taga rito ah. Bulong ng isa. Tingnan mo yung bag niya, mukhang pinulot lang. Sambat naman ng isa pa. Hindi pinansin ni James ang naririnig, ngunit ramdam niya bigat ang mga tingin na nakatuon sa kanya. Nang siya'y makaupo, biglang may lumapit na dalawang batang lalaki. Uy, prom di ka no? Galing probinsya? Tanong ng isa, sabay tawa. Ngumiti si James, pilitan nilalabanan ang hiya. Opo, galing po kami sa probinsya. Doon po ako nag-aral dati. Aba, may po pa. Akala mo naman prinsipe. Biro ng isa pa, dahilan para magtawanan ang mga bata sa paligid. Pinilit ni James na huwag magbakita ng galit. Alam niyang hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Sa probinsya, ang mga kaklase niya ay mababait at magiliw. Dito, tila ibang mundo ang kanyang ginagalawan. Pagkatapos ng klase, habang nag-aayos siya ng gamit, muling lumapit ang mga batang nangungutya sa kanya. Isa sa kanila ang hinablot ng kanyang lapis mula sa bag. Uy, ano to? Luma na ah. Ganito pala gamit sa probinsya. Sabi ng isa, sabay hagis ng lapis sa sahig. Pakibalik po yan. Mahinang sabi ni James na may halong pakiusap sa boses. Pakibalik po. Ginaya ng bata sabay halakhak kasama ang iba. Dito na napayuko si James. Pilit na pinipigilan ang luha. Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang buuin ang kanyang loob. Pinulot niya ang lapis mula sa sahig at inilagay ito sa bag nang hindi lumilingon sa mga nang-aasar. Alam niyang wala siyang mapapala kung papatulan ng mga ito. Sa bahay, napansin ni Aling Minda ang pananahimik ng anak. James, anak, okay ka lang ba sa school mo? Parang ang tahimik mo. Nag-atubili si James na magsalita, ngunit sa huli, inamin niya. Nay, tinutokso po nila ako. Sabi nila probinsyano raw ako. Tapos ginagaya pa nila yung pagsasalita ko. Nalungkot si Aling Minda sa narinig, ngunit pilit ang initian ang anak. James, anak, tandaan mo to.
Hindi mahalaga kung anong sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga ay kung paano mo pinapakita ang mabuting asal mo. Hayaan mo sila. Balang araw, ikaw ang magtatagumpay. Napangiti si James sa mga salitang iyon. Kinabukasan, sa kabila ng inaasahang tukso, bumalik siya sa paaralan ng taas noo. Bagamat mahirap, pilit niya iniwasan ang mga mapanahirang salita at nag-focus sa kanyang mga leksyon. Unti-unti nakahanap siya ng aliw sa kanyang mga libro at sa ilang mabubuting guro na nagbibigay ng atensyon sa kanyang sipag at talino. Sa kanyang isipan naalala niya ang sinabi ng kanyang ama bago sila lumipat. James, ang buhay sa Maynila ay hindi madali. Pero kung magpupursige ka, makakamit mo ang mga pangarap mo. Pagsapit ng high school, naging mas kapansin-pansin ang tahimik at simpleng pamumuhay ni James sa piling ng mga kaklase na tila mas abala sa pagpapakitang gilas at paghahanap ng kasiyahan. Habang ang iba'y nagpapakitang gilas sa kanilang magagarang gamit, mamahaling cellphone, branded na sapatos at bagong bag, si James ay nanatiling simple. Ang kanyang uniforme ay luma na, ngunit maayos. Ang bag niya ay may tahi sa gilid at ang kanyang gamit sa eskwela ay iilang pirasong notebook na maingat niyang sinusulatan. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa ilalim ng puno sa gilid ng paaralan, lumapit ang isang grupo ng kanyang mga kaklase na kinikilala sa kanilang pagiging maangas at mahilig sa gulo. "Uy James!" Sigaw ni Nico ang leader ng grupo habang may masamang ngiti sa mukha. "Totoo bang ikaw pa rin ang pinakamagaling sa klase natin? Kahit wala kang pera?" Napatingin si James, tila nagtataka kung bakit biglang kinakausap siya. "Ano po? Nag-aaral lang po ako ng mabuti." Biglang tumawa ang grupo. "Puna naman, ang formal mo talaga, parang lolo." Sabat ni Marco habang iniikot ang kanyang mata. "Alam mo James, hindi naman nadadaan sa grades ang lahat. Tingnan mo nga kami, wala kaming effort pero chill lang." "Chill nga kayo, pero sino kaya magiging successful balang araw?" Sagot ni James ng mahina na hindi inaasahang maririnig ng mga kaklase. Nagpalitan ng tingin ng grupo at nagtawanan. "Aba, may angas pala itong probinsyano natin ah," sabi ni Nico. "Huwag kang masyadong magyabang James. Balita namin, wala nga kayong kuryente sa bahay, di ba?" Tila tinamaan si James sa sinabi. Totoo, hirap sila sa buhay at minsan nga ay nagtitipid sila sa kuryente. Pero hindi niya akalaing gagamitin niyon ng iba upang pagtawanan siya. "Tama na po Nico, kailangan ko pang tapusin ang assignment ko," sabi niya, pilit na iwas sa gulo. "Uy, parang aatakihin na sa puso ang lolo natin ah," sabat ni Marco sabay palakpak na parang nanunuya. Mula noon, tila araw-araw ng bahagi ng buhay ni James ang makarinig na masasakit na salita mula sa grupo ni Nico. Sa bawat klase, may mga pasimpleng banat na nagpaparamdam sa kanya na iba siya sa iba. Kung ang iba'y nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga outing at gala sa mga mamahaling lugar, si James naman ay nananahimik at nagkukulong sa kanyang mga libro. Isang beses, habang may group activities sa klase, sinadya ng grupo na huwag isama si James. "Sige na James, sumama ka na lang sa ibang grupo," sabi ni Nico habang nakangisi. "Wala ka naman siguro maiaambag dito, di ba?" Bagamat nasaktan, hindi nagpakita ng galit si James. Pumunta siya sa guro at hiniling na ma-assign na lang sa ibang grupo. Kahit batid niya mahirap, humabol dahil tapos na ang plano ng iba. Pagkatapos ng klase, napansin ng kanyang guro, si Ma'am Torres, ang pananahimik ni James habang inaayos ito ang kanyang gamit. "James anak, okay ka lang ba? Kanina pa kita napapansing malungkot." Ngumiti si James, pilit ikinukubli ang bigat ng nararamdaman. "Okay lang po ma'am, sanay na po ako." Hinaplos ni Ma'am Torres ang balikat niya. "James, tandaan mo to. Hindi sa yaman o gamit na susukat ang tagumpay ng isang tao. Nakikita ko kung gaano ka kasipag at katalino. Huwag kang magpapaapekto sa kanila."
Lumabas si James ng silid-aralan na may kaunting pag-asa. Ngunit sa loob-loob niya, tila hindi sapat ang mga salitang iyon upang burahin ang sakit na mga nangyari. Sa bawat hakbang pauwi, paulit-ulit yung tinatanong ang sarili. Bakit kaya lagi ako ang target nila? Tama bang ginagawa ko na magtiis na lang? Ngunit sa kabila na lahat, pinangako ni James sa sarili na hindi siya titigil sa kanyang pangarap. Bagamat mabigat, alam niya ang tanging paraan upang makaalis sa hirap at pangungutya ay ang patuloy na magsikap at patunayan ang kanyang halaga. Malapit na ang araw ng school talent show, isang event na inaabangan ng buong paaralan. Lahat ng estudyante ay naghahanda ng kani-kanilang mga talento. May mga sasayaw, kakanta at magpapakitang gilas sa iba't ibang paraan. Napansin ni James na tila masaya ang kanyang mga kaklase habang nag-eensayo. Ngunit siya ay nanatiling tahimik. Wala siyang plano na sumali dahil alam niyang wala siyang magagarbong props o costume tulad ng iba. Masaya na siyang manonood mula sa gilid at magbibigay ng suporta sa mga kaklase. Ngunit isang araw nilapitan siya ng grupo ni Nico. Oy James, bunga din Nico na may masamang ngiti sa muka. Bakit hindi ka sumali sa talent show? Sigurado ako may talent ka rin. Wala po akong talent na katulad ng sa inyo. Sagot ni James, halatang naiilang. Ano ka ba naman James? Huwag ka magpaka-humble. Sabi ni Marco habang nakangisi. Alam naming magaling ka sa mga drama-drama. Tamang-tama, may role dito na bagay sa'yo. Hindi alam ni James kung seryoso ang grupo. Pero dahil sa kanilang mapilit na tono, napilitan siyang sumang-ayon. Sige po, pero ano pong gagawin ko? Simple lang, sagot ni Nico. Kami na ang bahala sa lahat. Costume mo, script mo, wala kang iintindihin. Magtiwala ka lang sa amin. Dumating ang araw ng show, habang nag-iipon ng lakas ng loob sa backstage, iniabot ng grupo ni Nico ang isang malaking bag na may laman na costume. Nang makita ito ni James, halos malaglag ang panga niya. Ang costume ay mukhang sira-sirang damit, puno ng mga patch na halatang ginawa para magmukhang katawa-tawa. Mayroon din itong malaking sombrero na may kalakip na mahabang buntot. Sigurado po ba kayo na ito ang isusuot ko? Tanong ni James, halatang nagdadalawang isip. Oo naman! Sagot ni Nico, pilit na pinipigil ang tawa. Bagay na bagay yan sa role mo. Di ba? Gusto mo mag-stand out? Dahil ayaw niya magmukhang pasaway o hindi cooperative, sinuot ni James ang costume. Nang oras na para umakyat siya sa entablado, binasa niya ang script na inaabot sa kanya. Sa una, tila normal lang ang mga linya, hanggang sa umabot sa huling bahagi. Sa gitna ng entablado habang binibigkas ang kanyang linya, narinig ni James ang mga tawa ng mga nanonood. Habang binabasa niya ang script, napansin niya ang mga salitang ipinagbibigkas sa kanya ay mapanira at katawa-tawa. Ang ilan ay para may pahiwatig na nagpapahiya sa kanya bilang isang mahirap at simpleng estudyante. Ang sabi po nila, wala akong mararating kasi po mahirap lang ako at taga-probinsya. Bigkas ni James habang pilit niniintindi ang script. Sa bawat linya tumatawa na malakas ang buong audience, lalo na ang mga kaklase niyang nasa unahan. Tila sinadya ng grupo ni Nico na gawing katatawanan ang bawat salita. Habang tumatagal, naramdaman ni James ang bigat ng kahihiyan. Pagbalik niya sa backstage, hindi niya napigilang umiyak. Lumapit sa kanya si Ma'am Torres, ang guro niyang lagi nagpapalakas na loob niya. James, bakit mo hinayaan ang sarili mo na ganito? Tanong ni Ma'am Torres halatang nag-aalala. Wala po akong magawa, Ma'am. Sagot ni James, pinupunasan ng luha. Akala ko po totoong tinutulungan nila ako. Ayoko pong masabihang maarte o mahina. Hinaplos si Ma'am Torres ang kanyang balikat. James anak, hindi lahat ng tao ay mabuti. Minsan, kailangan ipaglaban mo ang sarili mo. Hindi kasalanan ang tumanggi sa mga bagay na alam mong mali. Kinabukasan, hindi pumasok si James. Nanatili siya sa bahay, tahimik at nagmumuni-muni. Sa isip niya, patuloy niyang tinatanong ang sarili.
Bakit kailangan nilang gawin to? Hindi ba pwedeng hayaan na lang nila ako? Ngunit sa kabila ng sakit, nagdesisyon siya. Hindi niya hahayaan ang mga bully na sirain ang kanyang pangarap. Alam niya ang tagumpay ay hindi nasusukat sa mga pang-aasar ng iba, kundi sa kung paano siya babangon mula rito. Makalipas ang ilang linggo, tila naging mas agresibo ang grupo ni Nico sa kanilang pangungutya kay James. Hindi na lamang salita ang kanilang ginagamit, kundi pati ang mga personal na gamit ni James ay napagdidiskitahan. Ang kanilang layunin, sirain hindi lamang ang tiwala ni James sa sarili, kundi pati ang mga bagay na pinaghirapan niya. Isang umaga, habang inaayos si James ang kanyang locker bago magsimula ang klase, napansin niya magulo ang loob nito. Ang maayos yung mga notebook ay nagkalat at may mga pahina ng sadyang pinunit. Ang kanyang lumang uniforme na ginagamit sa PE ay may nakasulat na loser, gamit ang permanent marker. Napako siya sa kinatatayuan, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Uy James, ano yan?" Biglang sigaw ni Nico na tila inosente, ngunit halata ang masamang ngiti sa mukha. "Naku, baka nananaginip ka pa. Baka naman talagang loser ka, kaya may ganyang label." Narinig ng ibang mga klase ang sigawan at nagsimula silang mag-usosyo. Ang ilan ay natawa, ngunit ang iba'y nakaramdam ng awa. Gayunpaman, walang nangahas na magsalita para kay James. Sa gitna ng pagtutuksuhan, pilit pinulot ni James ang mga gamit niya. Tinapik siya ni Marco habang nagbibiro. "Ang sipag mo ah! Ayusin mo na rin yung buhay mo. Baka madamay pa kami sa malas mo." Hindi na sumagot si James. Pakiramdam niya'y unti-unting lumiliit ang mundo. Tumalikod siya at tumungo sa direksyon ng silid-aralan. Dala ang mga sirang gamit. Pagdating ng tanghalian, habang tahimik siyang kumakain sa ilalim ng puno sa malayong bahagi ng paaralan, sinilip niya ang kanyang notebook. Doon niya napansin na may mga pahina kung saan sinulatan ng mga bully ng kung ano-anong mapanirang salita. "Walang mararating, wag na mag-aral, sayang ang effort. Basurero lang din katulad ng tatay niya." Sa mga salitang ito, naramdaman ni James na parang pinipiga ang kanyang puso. Tila nawala ang kanyang sigla at halos hindi na niya magawang kumain. Naiisip niyang baka tamang sinasabi ng mga kaklase niya na baka wala nga siyang halaga. Pag-uwi niya sa bahay, napansin ni Aling Minda ang lungkot sa mukha ng anak. Agad niyang itong kinausap. "James anak, may problema ba? Parang wala kang gana." Ngunit sa halip na magsumbong, ngumiti si James ng pilit. "Wala po nay, medyo pagod lang po sa school." Niyakap siya ni Aling Minda, tila nararamdaman ang bigat ng dinadala ng anak. "Anak, tandaan mo, mahalaga ka. Ano man ang sabihin ng iba, hindi totoo yon. Ikaw ang pag-asa namin ng tatay mo. Huwag kang susuko ha." Sa gabing iyon, habang tahimik na nag-aaral si James, pinilit niyang ibalik ang kanyang sigla. Sa kabila ng hirap, alam niyang kailangan niya magsikap. Kinuha niya ang isang bagong pahina ng notebook at isinulat ang mga salitang magsisilbing gabay sa kanya. "Kahit mahirap, hindi ako titigil. Hindi sa kanila matatapos ang kwento ko." Nang sumunod na araw, pumasok si James ng taas noo. Bagamat alam niyang muli makakaranas ng pangungutya, pinangako niya sa sarili na hindi niya hahayaan ang mga ito na tuluyang sirain ang kanyang pangarap. Isang hapon, habang abala si James sa paggawa ng kanyang homework sa library, lihim na pinag-uusapan ng grupo ni Nico ang kanilang masamang plano. Nais nilang ipahiya si James sa harap ng buong klase gamit ang simpleng notebook na laging dala-dala ng binata. Isang journal kung saan madalas niyang isinusulat ang kanyang mga saloobin at pangarap sa buhay. Para kay James, ito ang kanlungan niya mula sa magulong mundo sa labas. Ngunit para kay Nico, ito ang perpektong paraan upang masaktan siya. "Pustahan, puno yun ng mga kahibangan tungkol sa probinsya," sabi ni Marco habang nagtatawanan ang grupo. "Mas maganda basahin natin sa harap ng buong klase. Tingnan natin kung hindi siya magmukhang katawa-tawa," sabi ni Nico na halatang leader ng plano. Kinabukasan, maaga pa lang ay sinimula na ng grupo ang kanilang plano.
Nang maunang pumasok si James sa klase, pasimple nilang kinuha ang kanyang notebook mula sa kanyang bag. Hindi napansin ni James ang nangyari dahil abala siya sa pagre-review para sa isang pagsusulit. Sa oras ng klase, biglang tumayo si Nico at sumigaw. Mga kaklase, may bago tayong entertainment ngayon. Basahin natin ang sikretong diary ni James. Nagulat si James na makita si Nico na hawak ang kanyang notebook. Tila natulala siya sa takot at kahihiyan. Tumawa ang mga kaklase habang si Nico ay nagsimula ng basahin ang ilang bahagi. Gusto ko pong maging isang guro balang araw para matulungan ko ang mga batang mahihirap katulad ko. Wow! Ang lalim naman nito. Pero James, kaya mo ba talaga? Mukhang mahirap abutin eh. Sabi ni Nico na halatang nangaasar. Habang patuloy ang pagbasa, ang ibang bahagi ay tila mas personal. Nakalagay roon ang mga saloobin ni James tungkol sa hirap ng buhay nila at ang pangarap niyang may ahon sa hirap ang pamilya. Kapag ako po ay nagtagumpay, gusto ko pong bilhan ng sariling bahay sina nanay at tatay. Ang drama naman ito. Kala mo naman mangyayari. Habang nagtatawanan ng karamihan, si James ay nakatayo lamang, hindi makagalaw. Nararamdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi at ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Gusto niya bawiin ang notebook, ngunit tila napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang kahihiyan ay parang pader na hindi niya matakasan. Enough! Isang malakas na sigaw ang pumuno sa silid-aralan. Si Ma'am Torres, ang kanilang guro, ay dumating mula sa pintuan. Halata sa kanyang muka ang galit. Anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo nilalait ang personal na gamit ng inyong kaklase? Tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng otoridad. Biglang natahimik ang klase. Bumaba ang tingin ni Nico at ng kanyang grupo. Tila nahiya sa ginawa nila. Lumapit si Ma'am Torres kay James at hinawakan ang kanyang balikat. James, huwag kang mag-alala. Hindi tama ang ginawa nila at mananagot sila rito. Ibinigay ni Ma'am Torres ang notebook kay James na halos hindi makapagsalita sa sobrang emosyon. Tumayo siya sa harap ng klase at may higpit na pinagsabihan ang lahat. Ang bawat isa sa inyo ay may karapatang mangarap, mahirap man o mayaman, at hindi kailanman tama na pagtawanan ang pangarap ng iba. Pagkatapos ng klase, kinausap ni Ma'am Torres si James ng pribado. James, alam ko mahirap ang dinaranas mo, pero wag mong hahayaang sirain ng mga ganitong tao ang iyong pangarap. Mas mahalaga ang kung anong kaya mong gawin kaysa sa mga salita nila. Napatingin si James sa guro. At sa kauna-unahang pagkakataon sa araw na iyon, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Bagamat masakit ang nangyari, naging mas matatag ang kanyang paniniwala na balang araw mapapatunayan niya ang kanyang sarili. Ang sakit ngayon, pero magiging lakas ito bukas. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang kanyang journal. Matapos sa mahabang panahon ng pagtitiis sa pangungutya at pang-aalipusta sa paaralan, tila bumigat ng gusto ang kalooban ni James. Sa araw ng kanilang high school graduation, habang masaya ang iba na nagpaplano para sa kolehiyo, nanatili siyang tahimik. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang iniisip ang kawalan ng hustisya at ang hirap na kanyang dinanas. Sa gabing iyon, nag-usap si James at ang kanyang mga magulang sa simpleng hapagkainan. Nakita ni Mang Raul ang tila malalim na iniisip ng anak at unang nagsalita. James anak, mukhang may bumabagabag sa'yo. Ano ba ang plano mo pagkatapos ng high school? Tanong ng ama habang hinahaplos ang basag-basag na mesa. Tumingin si James sa kanyang ama, halatang may bigat sa kanyang dibdib. Tay, Nay, alam kong pong mahirap lang tayo. Alam kong gusto ninyo akong makapagpatuloy ng pag-aaral, pero ayoko na pong mag-aral. Nagulat si Aling Minda. James, bakit? Ang talino mo anak. Sayang naman kung titigil mo. Diba't gusto mong maging guro balang araw? Umiling si James. Pilit na nilalabanan ang pag-agos ng kanyang luha. Nay, Tay, hindi ko na kaya. Sawang-sawa na ako sa nakikita ko sa paligid. Yung mga tao, puro panlalait. Kahit anong gawin ko, kahit anong pagsisikap, parang hindi sapat.
Mas gusto ko na lang pong tumigil sa pag-aaral at magtayo ng negosyo. Gusto kong tulungan kayo. Ayoko nang dagdagan pa ang hirap natin. Napatingin si Mang Raul sa kanyang asawa. Bagamat ramdam nila lungkot sa desisyon ng anak, alam nilang matatag ito sa kanyang paninindigan. James, wika ng ama habang hinawakan ng kamay niya. Hindi namin hawak ang buhay mo. Kung tingin mo ay tama ang desisyon mo, susuportahan ka namin. Pero tandaan mo, kahit saan ka pumunta, kailangan mo magpursige. Ang buhay ay hindi kailanman magiging madali, anak. Oo nga, James. Dagdag ni Aling Minda. Basta't wag mong kalimutang mangarap at magtiwala sa sarili mo. Kami ng tatay mo, nandito lang para sa'yo. Niyakap ni James ang kanyang mga magulang. Sa gabing iyon, nagdesisyon siyang tahakin ng landas na sa tingin niya ay mas makakabuti para sa kanila. Kinabukasan, habang ang ibang kaklase niya ay abala sa pag-aasikaso ng mga requirements sa kolehiyo, si James ay nagsimulang gumawa ng plano para sa maliit na negosyo. Nilista niya ang kanilang natitirang ipon at ang mga maaaring gamitin upang magsimula ng tindahan sa harap ng kanilang bahay. Bagamat puno ng pag-aalala ang kanyang puso, naroon din ang determinasyon. Hindi ko man maabot ng pangarap na maging guro, pero hindi ibig sabihin nito na susuko ako. Gagawa ko ng sariling paraan para maging matagumpay. Bulong niya sa sarili. Pagkatapos ng graduation, unti-unting kumalat ang balita tungkol sa desisyon ni James na hindi magpatuloy sa kolehiyo. Marami sa kanyang mga dating kaklase ang nagulat at hindi napigilang pagtawanan ang kanyang desisyon. Isang araw, habang pupunta siya sa palengke upang bumili ng paninda para sa kanilang maliit na tindahan, nasalubong niya sina Nico at Marco, kasama ang ilan pa nilang dating kaklase. Oy James, long time no see! Tawag ni Nico na halatang may halong pang-aasar sa boses. Ano? Ano na ang balita? Hindi ka raw magka-college? Seryoso ka ba dyan? Ngumiti si James, pilit na hinahabaan ang pasensya. Oo Nico, napagdesisyonan ko ng magnegosyo na lang. Sa tingin ko, iyon ang makakabuti para sa pamilya ko. Nagtawanan ng grupo. Wow, bigate! Negosyante na pala ang prom din natin. Sabi ni Marco habang pinupunasan ng luha sa kanyang mata na kunwaring natatawa ng todo. Baka naman sari-sari store lang yung sinasabi mong negosyo. Eh ano naman kung sari-sari store? At least may plano ako. Sagot ni James na hindi nagpapakita ng galit. Plano? Akala ko ba gusto mong maging successful? Paano ka magiging matagumpay kung ganyan lang? Alam mo James, hindi sapat ang sipag kung walang diploma. Banat pa ni Nico sabay siko kay Marco na muli na namang tumatawa. Sa kabila ng matatala sa salita, nanatiling kalmado si James. Tumitig siya sa kanila, puno ng determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi man ako magkadiploma, pero naniniwala ako may paraan pa rin para magtagumpay. Hindi lang sa kolehiyo nakukuha ang tagumpay, Nico. Sa sipag, tiyaga, at paniniwala sa sarili, kaya ko maabot ang pangarap ko. Napailing si Nico, tila hindi kumbinsido. Sige James, good luck na lang sa sari-sari store mo. Balikan mo kami kapag mayaman ka na. Nagtawanan silang muli bago tuluyang umalis. Naiwang mag-isa si James. Ngunit sa halip na madismaya, lalo pa siyang naging determinado. Sige lang, pagtawanan niyo ako ngayon. Bulong niya sa sarili habang mahigpit na hawak ang supot ng mga pinamiling paninda. Darating ang araw na patutunayan kong mali kayo. Pagdating niya sa bahay, agad niyang inilagay ang mga biniling paninda sa tindahan at nagsimula na mag-ayos. Habang nagtatrabaho, muling bumalik sa isip niya ang panlalait ng mga kaklase. Ngunit sa bawat alaala ng pangungutya, mas tumitindi ang kanyang pangako sa sarili na balang araw magtatagumpay siya at ipapakita sa kanila na kaya niyang abutin ang mga pangarap sa sarili niyang paraan. Sa kabila ng lahat ng pangungutya at pag-aalinlangan ng iba, masigasig na sinimula ni James ang kanyang negosyo. Isang maliit na sari-sari store ang itinayo niya sa harapan ng kanilang bahay, gamit ang ipon na matagal nang iniipon ng kanyang mga magulang. Simple lang ito, isang kahoy na estante, ilang produkto tulad ng mga dilata, instant noodles, asukal at kape,
at isang maliit na timbangan. Para kay James, ito ang unang hakbang patungo sa kanyang pangarap. Maaga siyang gumigising upang bumili ng paninda sa pinakamalapit na palengke. Dala ang kanyang lumang bisikleta, bagamat mabigat ang dalahin, hindi niya ito alintana. Kaya mo to, James. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili habang iniisip ang kanyang layunin na mapabuti ang buhay ng kanyang pamilya. Sa umpisa, naging mahirap ang lahat. Ang kita ay sapat lamang upang makabili ng bagong paninda at minsan ay kulang pa. Dumating pa sa puntong kinailangan niya magbenta ng ilan nilang gamit upang maipagpatuloy ang negosyo. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, ginamit niya ang bawat balakid bilang inspirasyon. Isang araw habang abala siya sa pag-aayos ng tindahan, dumaan si Nico kasamang ilang dating kaklase. Napatingin sila sa maliit na negosyo ni James at nagsimulang magtawanan. Ano, James? Mukhang malapit ka nang yumaman sa tindahan mo ah. Biro ni Nico habang sinasadya pang tingnan-tingnan ang mga simpleng paninda. Oo nga, dagdag pa ni Marco. Siguro, balang araw, magkakaroon ka rin ng grocery store sa panaginip. Tumawa ang grupo, ngunit nanatiling kalmado si James. Tumingin siya sa kanila at ngumiti. Oo, maliit pa lang to ngayon. Pero balang araw, mas lalaki pa to. At kapag nangyari yon, sana naman, kaya niyong bumili. Natigilan ang grupo sa sagot ni James. Hindi nila inaasahang kaya niyang tumugon na mahinahon at may kumpiyansa. Bagamat umalis silang may ngisi sa kanilang mga muka, tila may bahagi ng kanila ang nakaramdam ng hiya. Sa sumunod na mga araw, unti-unti nang napansin ng mga kapitbahay ang tiyaga ni James. Dumami ang mga parokyano niya, lalo na kapag umaga, dahil sa kanya pagiging masipag at magalang sa mga mamimili. Maging ang ilang dating kaklase niya ay nagtataka kung paano niya napapanatili ang kanya pagiging positibo sa kabila ng lahat. Isang umaga, habang inaayos si James ang bagong dating na paninda, narinig niya ang kanyang ina na nagsalita mula sa loob ng bahay. James anak, tingnan mo naman, hindi ba't ang layo na ng narating mo? Mula noong nagsimula ka, napakabuti mo sa amin at napakadeterminado mo. Napatingin si James sa tindahan at sa mga customer na nakapila. Napangiti siya. Totoo, maliit pa lang ang kanyang negosyo, ngunit ang tagumpay para sa kanya ay hindi lang nasusukat sa laki ng kita, kundi sa bawat hakbang na malapit sa kanyang pangarap. Sa kanyang isipan, naisip niya, darating ang araw na ang maliit na tindahan na to ay magiging simula ng mas malaki pang tagumpay. At kapag nangyari yon, hindi ko makakalimutan ang mga sakripisyong ginawa ko para makarating dito. Pagkalipas sa 10 taon, isang ganap na matagumpay na negosyante na si James. Hindi na lang siya kilala bilang dating probinsyano o sari-sari store owner. Sa halip, kinikilala na siya bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa kanilang rehiyon na may iba't ibang negosyo sa ilalim ng kanyang pangalan. Mula sa maliit na sari-sari store, nagkaroon siya ng grocery store, restaurant chain at isang kumpanya sa trading na ngayon ay kumikita ng milyon-milyon kada buwan. Isang umaga, habang nakaupo si James sa terrace ng kanyang malawak na bahay, pinagmasdan niya ang ganda ng kanyang paligid. Ang dating simpleng tahanan nila ay napalitan ng isang malaki at maaliwalas na bahay na may malawak na bakuran at hardin. Dumating ang kanyang business partner na si Leo, dala ang ilang papeles para sa bagong proyekto. James, kailangan na nating bisitahin ang bagong warehouse natin. May problema raw sa supply, sabi ni Leo. Ngumiti si James. Sige, pero hindi na natin kailangan dumaan sa traffic. Mag-helicopter na tayo. Napanganga si Leo. Tila hindi pa rin sanay sa kung gaano kabilis nagbago ang buhay ni James. Grabe ka talaga, James. Hindi ko akalain na mangyayari to sa'yo. Tumawa si James habang inaayos ang kwelyo ng kanyang simpleng polo shirt. Ako rin, Leo. Pero naisip ko, kung hindi ko pinagtiyagaan ng bawat maliit na hakbang, wala tayo sa ganitong sitwasyon ngayon. Sa likod ng bahay, nakatayo ang isang modernong helipad kung saan naghihintay ang kanyang sariling helicopter. Ito ang isa sa mga bagay na minsan niyang pinangarap. Ngunit noong araw na binili niya ito,
hindi na niya nakita bilang luho kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kanyang negosyo. Ginagamit niya ito upang mabilis na makapaglibot sa iba't ibang sangay ng kanyang kumpanya. Habang lumilipad sila patungo sa warehouse, tanaw ni James ang dating lugar kung saan nakatayo ang kanilang munting tindahan. Mula sa itaas, nakita niya ang kanyang mga kababayan na abala sa kanilang nilang gawain. Napangiti siya at naalala ang mga panahon kung kailan halos wala nang naniniwala sa kanyang kakayahan. "Alam mo, Leo," sabi niya habang nakatingin sa malawak na tanawin. "Hindi ito tungkol sa pagiging mayaman. Para sa akin, ito ang patunay na kahit gaano kahirap ang simula, may paraan para umasenso." "Paano mo nagawa, James? Dati nga nagtatawanan lang ang mga kaklase mo. Ngayon, ikaw na ang tinatawagan nila kapag kailangan nila ng tulong," tanong ni Leo. "Simple lang," sagot ni James. "Hindi ko hinayaang limitahan ako ng iniisip ng iba. Sabi ko sa sarili ko, kahit maliit ang simula ko, sisiguraduhin kong bawat hakbang ay papunta sa tamang direksyon. At higit sa lahat, naniniwala ako sa sarili ko." Paglapag ng helicopter sa warehouse, sinalubong sila ng mga empleyado na lahat ay nagbigay pugay kay James. Nakangiti siyang bumati sa kanila, ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, nananatili pa rin siyang mapagkumbaba. Para kay James, ang helicopter na iyon ay hindi lamang simbolo ng kanyang tagumpay, kundi ng bawat sakripisyo, bawat luha at bawat pagsisikap na inilaan niya upang makarating sa kung nasaan siya ngayon. Isang araw, habang abala si James sa kanyang opisina, dumating ang sekretarya niya na may dalang sobre. "Sir James, may sulat po mula sa dating eskwelahan ninyo," sabi nito habang iniabot ang liham. Binuksan ni James ang sobre at binasa ang laman. Isang imbitasyon pala ito para sa reunion ng kanyang high school batch. Sandaling natawa si James habang iniisip ang mga dating kaklase na madalas siyang kutsain. Sa kabila ng lahat, naisip niya magandang pagkakataon ito upang makita sila muli at ipakita kung gaano siya nagtagumpay sa buhay. "Aba, mukhang magiging masaya to," bulong niya sa sarili. Dumating ang araw ng reunion. Ang venue ay isang kilalang resort sa lungsod na mararangyang sasakyan ang nakaparada sa labas. Ang mga dating kaklase ni James ay nagkukumpulan na. Masiglang nagkukwentuhan tungkol sa kani-kanilang buhay. Sina Nico at Marco na dating nangunguna sa pangungutya kay James ay tila nagmamayabang tungkol sa kanilang mga posisyon sa trabaho. "Bro, tingin mo, darating kaya si James? Iyong prom din natin kaklase na nagtayo lang ng tindahan?" tanong ni Marco habang iniinom ang kanyang juice. Tumawa si Nico. "Sigurado ako, wala siyang mukhang maihaharap dito. Kahit anong mangyari, probinsyano pa rin yun." Habang nagtatawanan sila, biglang narinig ang malakas na ugong mula sa langit. Napatingala ang lahat at nakita ang isang helicopter na unti-unting bumababa sa malapit na helipad ng resort. Ang usapan ay naputol at halos lahat ay nagulat sa nasaksihan. "Sino yan?" tanong ng isa sa mga dumalo. Lahat ay napatitig habang bumukas ang pinto ng helicopter at mula roon ay lumabas si James. Nakangiti at nakaayos sa kanyang simple ngunit eleganteng kasuotan. Lumapit siya sa grupo ng kanyang mga dating kaklase, dala ang kanyang kumpiyansa at mapagkumbabang presensya. "Magandang gabi sa inyong lahat," bati ni James na ikinagulat ng marami. Halos hindi makapaniwala ang kanyang mga dating kaklase. Si James, ang dating tinutokso na probinsyano, ay dumating sa reunion na tila isang VIP. Si Nico, na dati lagi nangungutya, ay hindi mapigilang mapahiya. "James, ikaw ba yan?" tanong ni Nico, pilit nang humingiti. "Oo naman, mabuti naman at nakarating ako. Ang tagal ko nang gustong makita kayong lahat," sagot ni James na may halong kabaitan at pahiwatig ng tagumpay. Habang kumakain ng lahat, hindi maiwasang pag-usapan kung paano siya umasenso. "James, paano mo nagawa yan?" tanong ng isa sa kanila, halatang naiinggit. Ngumiti si James at sinabing, "Simple lang, pinaniwalaan ko ang sarili ko at nagtrabaho ng husto. Kahit anong hirap,
Hindi ko hinayaan na ang panalait ng iba ang magdikta ng magiging buhay ko. Lahat ay napatahimik. Sa pagkakataong iyon, natutunan nila na mali ang kanilang mga naging panghusga kay James. Sa halip na ipahiya siya, sila pa ngayon ang nakaramdam ng hiya dahil sa tagumpay na hindi nila kailanman inakala. Habang pauwi si James, sakay muli ng kanyang helicopter, napangiti siya habang iniisip ang mga nangyari. Hindi niya ginawa iyon para magyabang. Ginawa niya iyon upang ipakita na ang tagumpay ay hindi nasusukat sa kung saan ka nagmula, kundi sa kung paano mo ginagamit ang bawat pagkakataon upang makamit ang iyong mga pangarap. Ang dating kahihiyan ay ngayon tagumpay. Naisip niya habang papalayo ang helicopter sa liwanag ng venue.